Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang kakanin na sikat sa Cavite, ang lihim ni Lola. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 1 kilong kamoting kahoy o 1 kilong kasaba. Ginadgad ko po ito sa gadgaran ng cheese. 2 cups na coconut cream o unang piga ng gata, 1 cup light brown sugar, margarine, pwede din po ang butter, at ito po yung ating ube flavor. Para naman po sa palaman ng ating gagawing kakanin, gagamit po tayo ng 1 buong niyog po ito, pero yung pong mura na niyog ang ating gagamitin. Ganon din po, 1 cup na light brown sugar. Pwede din po ang white na sugar. Ito din po yung ating 2 salted egg na ating gagamitin. Okay, ngayon po, unahin po muna natin yung paggawa ng bukayo. Ayan, para po sa ating gagawing bukayo. Ito po ang ating niyog na mura. Ito pong gagawin ko, itong niyog na palaman, medyo po marami. Sobra po ito sa ating gagawing kakanin. Kaya lang po kasi, paborito ko to eh. Pero kung gagawa kayo, pwede pong 2 cup. Nasa dami po ng inyong gagawing kakanin, yung paggawa ng bukayo. Lagay po natin tong sugar. Ayan. Hintayin lang po nating matunaw yan. Ayan, aray ko. Nasa high heat po yung ating apoy. Kahaluin lang po natin hanggang sa matunaw yung nilagay nating sugar. Ayan, pagka po ganitong natutunaw na yung asukal, wag po nating titigilan ng halo hanggang sa kumunat siya. Ayan, pagka po ganitong luto na po yung ating niyog at medyo makunat na din po, bibigyan ko po ito ng tinunaw na na harina para po mas lalo silang magdikit-dikit. At siyempre po makakadagdag ng kunat. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa tuluyan pa siyang maging mas makunat. Ayan, pagka po ganito na, makunat na po, ay papatayin ko na po yung apoy. Okay, ngayon, lagay na po natin sa ating lagyanan at atin pong papalamigin para po mahulma yung ating bukayo. Okay, ngayon, umpisahan naman po natin yung paglalatik. Kanina nga po pala, hindi ko na ipakita tong ating gagawing latik. Meron nga po palang latik tong ating kakanin para po mas lalong sumarap. 2 cups po itong ating gagawing latik. Okay, hintayin lang po nating ma-reduce yung ating nilagay na gata bago natin haluin at magiging latik na siya. Okay? Ayan, hindi na po namin napakita nung na-reduce na po yung kanyang gata. Basta po, wag nating titigilan ng halo hanggang sa maging golden brown yung ating nilagay na coconut cream. Marami naman po akong ganitong vlog sa aking mga kakanin. Marami po akong vlog. At
lagi pong may lapik. Ayan, lagay lang po natin para po hindi siya masunog. Tatanggalin po natin sa langis kasi mainit po itong ating oil. Ayan, ito pong ating kasaba ay akin pong i-blender. Pero kung wala po kayong blender, skip nyo na lang po at pwede naman pong haluin na ganito na. Kasi po talagang yung natikman ko nito ay makinis po talaga. Ang gagamitin po nating gata dito ay 1 cup and a half. Kasi po baka mahirapan yung blender, hindi umikot, try natin. Kung hindi ko lalagyan ng gata, kung iikot. Pero kung mahirapang umikot tong ating blender, isasabaw ko na po yung gata na ating ilalagay. Ayan, tingnan po natin. Ayan, ito po yung gagamitin ko na sa pagpapakunat. Atin na pong ilalagay kasi medyo nahihirapan po itong aking blender na napakaganda. Kung hindi po kayo magbe-blender, yun pong ating gata na ginagamit ko pang sabaw dito, yun na po yung gagamitin natin sa pagpapakunat ng ating kasaba. Ayan, pagka po ganitong, ayan, pinong-pino na po. Ayan, ganyan lang po yung gagawin natin hanggang sa matapos. Ayan, tuloy-tuloyin lang po natin hanggang matapos tong ating bine-blender. Ayan, uulitin ko lang po, baka po malito kayo, hanapin nyo yung 2 cups na coconut cream. Isinabay ko na po pag be-blender. Ayan, lagay po natin yung 1 cup na sugar. Ito pong ube flavor. Ayan, haluin lang po natin hanggang matunaw yung ating sugar. Ayan, pagka po ganitong mix na at tunaw na din po yung aking nilagay na sugar, uumpisahan na po natin yung pagpapakunat, yung pong paglalagay ng kulay. Siyempre po, nasa inyo po iyon. Pag maganda na po sa tingin nyo, okay na po iyon. Okay. Ayan, ngayon po, heto na, uumpisahan na po natin yung pagpapakunat nitong ating kasaba. Ang apoy ko po ay nasa high heat. Pagka po, syempre medyo maluluto na, pakikita ko po sa inyo, ilalagay natin sa medium heat yung ating apoy. Ayan, dire-diretso lang po yan ha, wag mo nating titigilan ng halo hanggang sa kumunat. Ayan, pagka po ganyang makunat-kunat na, ilalagay na po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Ayan, mahirap na pong haluin. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung paghahalo hanggang sa tuluyang maluto yung ating kasaba. O diba? Sa medium to low heat lang po. Pagka po ganito na, medium to low heat lang po yung ating apoy. Ayan, pagka po ganito na, ilagay na din po natin mga 2 kutsarang mantikilya. Ayan, pagka po ganyan paluto na, lalagay na po natin itong mantikilya o butter. Yan, tuloy-tuloy lang po ang halo.
Ayan, pagka po ganitong tumatambling-tambling na tong ating mixture, okay na po ito. At talagang napakabigat na pong hanguin. Napakakunat na po. Patayin ko na po yung apoy at ready na po ito. Ayan. Palamigin lang po natin to saglit bago natin ilagay sa ating mga molder at lagyan ng palaman. Okay. Ayan, pagka po ganitong medyo malamig na po itong ating kasaba, heto po yung ating gamit na molder. Heto po yung langis ng aking pinaglatikan. Medyo hinaplasan ko lang po ng konti para mas madali siyang itaob. Ngayon, umpisahan na po natin. Pag po kaya na ng kamay nyong ihulma, okay na po yun. Ganyan lang po yung ating gagawin. Ayan. Heto po pala yung lihim ni Lola na sinasabi. Lalagyan natin ng salted egg at itong ating kasaba. Ayan, papaluuban po natin. Iyon po pala yung lihim. Para pag ating kinagat, talaga naman pong yummy pala po sa loob. Ayan. Lagyan lang po muna natin lahat bago natin tanggalin para po medyo mainit pa para po siya hulmang-hulma. Okay, ganyan lang po yung ating gagawin. Nasa inyo po iyon kung gusto nyong punuin yung molder kasi po medyo malaki itong aking molder. Ayan. Ayan. Ito po pala pwede din yung ilagay kung ano po yung gusto nyong paglagyan ng molder. Pwede din po yung ismolaang ang ating paglalagyan. Pwede din po doon sa microwavable. Nasa inyo po iyon kung saan nyo gustong hulmahin itong ating masarap na kakanin. Ayan, ganyan lang po. Ituklog natin ulit. Ayan, saka lang po natin ipaplat yung ibabaw. Ayan, tapusin lang po natin at syempre pagtapos na, masarap na po itong gawing merienda. Ayan, ngayon, pwede na po nating tanggalin sa ating molder. Madali na pong tanggalin, di ba? Meron tayong masarap naman talagang merienda. Ito pala yung lihim ni Lola, yung palaman niya sa loob. Ayan, usod lang natin. Ayan, pagka po ganyan na ano na po tayo ngayon para lalo siyang sumarap, lalagyan po natin ng latik sa ibabaw. O diba? Ayan, heto na po ang napakasarap na kakaning lihim ni Lola. Hindi na po ako magbibiyak para ipakita sa inyo yung loob kasi nakita nyo na po kung ano naman yung lihim ni Lola, diba? O gawin nyo na po ito at madali lang pong gawin. Meron na kayong masarap na kakanin na sikat sa Cavite. O, di po ba? O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Bye-bye!